이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 9장 18절로 31절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mateo, chapter 9, verse 18 to 31. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salitan po nating basahin. 예수께서 이 말씀을 하실 때 한 관리가 와서 절하며 이르되 내 딸이 방금 죽었사오나 오셔서 그 몸에 손을 얹어 주소서 그러면 살아나겠나이다 하니 Tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. 12해 동안 혈루증으로 앓는 여자가 예수의 뒤로 와서 그 겉옷 가를 만지니 Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. 예수께서 돌이켜 그를 보시며 이르시되 딸아 안심하라 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받으니라. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. 이르시되 물러가라 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 비웃더라. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon. 그 소문이 그 온 땅에 퍼지더라. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. 예수께서 집에 들어가심에 맹인들이 그에게 나오거늘 예수께서 이르시되 내가 능히 이 일 할 줄을 믿느냐 대답하되 주여 그러하오이다 하니 Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. 그 눈들이 밝아진지라 예수께서 엄히 경고하시되 삼가 아무에게도 알리지 말라 하셨으나 Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. 아멘. 너희 믿음대로 되라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po ay tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. 오늘날 이 믿음에 관해서 많이 오해를 하고 있습니다. Sa panahon ngayon, napakaraming maling pag-unawa patungkol sa pananampalataya. 내가 주체가 돼서 뭔가 이게 되어질 줄로 믿습니다 하는 게 믿음이 아니에요. At kung ikaw ang nangunguna at nisip mo na sa sarili mo lang pagiging positibo ay mangyayari mga bagay, ito hindi pananampalataya. 하나님이 내게 주신 말씀을 붙들고 그 말씀 약속하신 말씀 붙들고 기도하여 이제 붙드는 것이 바로 믿음입니다. Ngunit ang pananampalataya ay ang paghawak mo sa salita ng Diyos na ibinigay sa iyo bilang pangako at ito ipanalangin mo. 일단 대전제는 하나님께서 우주 만물을 창조하셨고 지금도 하나님이 전부 주관하십니다. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at magpahanggang ngayon siya ang namamahala dito. 하나님께서는 능치 못함이 없으십니다. Kaya ang walang bagay na lingid sa Diyos. 주 예수께서 그리스도로 오셔서 우리의 모든 문제를 완전히 해결하셨습니다. At ang lahat ng problema natin ay ganap na nilutas na niya. 그리고 주 예수께서 우리 각 사람을 부르고 계십니다. At ang bawat isa sa atin ay tinatawag ng Panginoon Kristo. 그게 실제 상황이에요. Ito ang kasalukuyang katotohanan. 그 실제 상황을 말씀 붙들고 그대로 이제 믿고 구하면 응답이 오게 돼 있어요. Upang hawakan natin ang salita ng Diyos at sasampalatayanan natin ito, ito'y magaganap sa atin. 이게 이제 성경 전체의 대전제입니다. Nakita natin na ito yung buong kaganapan ng Biblia. 지난주에는 새 포도주는 새 부대라는 제목으로 말씀을 받았습니다. Nang nakaraang linggo, itinanggap po natin yung mensahe na bagong alak sa bagong sisidlang balat. 우리는 나 중심의 옛 부대, 옛 사람을 버리고 주님 중심의 새 부대, 새 사람으로 변화받아 이제는 보좌 중심의 삶을 살도록 약속을 받았습니다. Kung saan dapat na nating itapon yung ating lumang sisidlang balat o yung lumang pagkatao natin na nakasentro sa sarili at mabago na tayo sa pagiging bagong sisidlang balat na nakasentro na sa Panginoon at nakasentro na sa ipinangakong kapangyarihan ng trono ng Diyos. 보좌 중심이란 나 중심이나 세상 중심이 아니라 돈 중심이 아니라 천국 보좌 하나님 중심의 새로운 삶을 우리가 살게 되었어요. Ang pagiging sentro sa trono ng Diyos ay hindi na sa sarili mo o sa mga bagay sa mundo, ngunit ito'y bagong buhay na nakasentro na sa Panginoong Jesus. 이게 지난주의 메시지입니다. Ito po yung mensahe natin ng nakdaang linggo. 오늘은 나 중심의 삶이 아니라
주 예수님 중심의 새로운 삶을 통해서는 그렇다면 어떤 일이 일어나는가에 대한 약속이 주어집니다. At kayo naman sa mensahe natin, ang ating pangakong tatanggapin kung tayo mamumuhay na nakasentro na sa trono ng kalangitan ng Panginoon at sa Panginoon Jesucristo, anong mangyayari sa atin? 여러분 성경에 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다고 말씀하셨어요. Sasabi ng Biblia na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. 그래서 오늘 예수가 그리스도 오늘 주신 말씀을 잘 붙들고 큰 믿음을 받게 되기를 바랍니다. At si Jesus ang Kristo at ang salita ng Diyos na inyong tatanggapin, nawa nang may dakila ang pananampalataya ay tanggapin niyo ito. 이제 우리는 오직 예수 그리스도께서 나의 주님이시기 때문에 이제 주님과 동행하는 저와 여러분을 통해서 천국 보좌의 역사가 이루어진다는 사실을 이제 오늘 본문이 보여주고 계세요. At sa teksto ngayon ay makikita natin na ang pagiging kasama ang Panginoon o paglakad kasama siya, ito yung tunay na pagtanggap sa Panginoon Jesucristo at pamumuhay na nakasentro sa trono ng kalangitan. 그래서 오늘 본문 말씀을 통해서 주께서는 우리에게 온전한 믿음을 주시기 원하십니다. At mula dito ay nais ng Panginoon na ibigay sa atin ang ganap na pananampalataya. 우리는 가난해서 문제가 아니고 못 배워서 문제가 아니고 내가 저 가난한 동네에 살아서 문제가 아니에요. Hindi ang kahirapan, kawalang pinag-aralan, o mahirap na background o tirahan ng ating problema. 믿음이 없는 게 문제입니다. Ang problema ay ang kawalan ng pananampalataya. 그래서 주님이 너희에게 믿음이 겨자씨 한 알만큼만 있어도 저 산을 들어 저 바다에 던지오라 해도 그리 될 것이라고 말씀하셨어요. Kaya nga sabi ng Panginoon, kahit na kasing liit lang ng butil ng mustasa ang inyong pananampalatayang taglay, maaari niyong iutos doon sa bundok na lumipas siya doon sa kalagitnaan ng dagat. 하나님이신 주님께는 모든 것이 절대 가능합니다. Dahil sa ating Diyos na makapangyarihan, lahat ay posible. 우리 각 사람은 하나님 떠나 반역된 상태에서 마귀에 매여 있는 사람은 모든 것이 불가능합니다. Ngunit sa atin na nahiwalay sa Diyos at nagrebelde sa Kanya, para sa atin lahat imposible. 그래서 모든 것이 절대 가능한 하나님께 온전히 연합하면 돼요. Kaya dapat lang ganap tayo makipag-isa sa Diyos kung saan sa Kanya ay ganap na posible ang lahat. 그게 이제 나 중심이 아니라 그리스도 중심으로 이제 새롭게 세워지는 하나님의 은혜와 역사를 체험할 수 있게 되길 바랍니다. At nawa ngayon ay maranasan ninyo ang pananampalataya na maranasan ng biyaya at pagkilos ng Diyos na nakasentro sa trono ng Diyos. 나에 묶이지 마세요. Huwag kayo magpatali sa sarili nyo. 우리 뇌 구조 자체가 나에 묶여 있는 구조에 있어요. Tignan natin na sa tao, andun na yung kanyang kaubilian na siya nga ay naging sentro sa sarili niya. 그래서 성경에 믿음을 갖기 위해 주님이 말씀하셨습니다. 네 눈, 보는 것과 생각하는 것을 주 예수께 고정시키라는 거예요. Kaya sabi ng Biblia, ating nakikita, ang ating paningin at ang ating pag-iisip, ito daw ay ipukol natin sa Panginoong Jesus. 어떻게 하면 고정됩니까? Paano natin gagawin yun? 계속 주 예수님이 가르쳐준 주기도문 첫 호칭만 되어져도 이제 우리가 믿음 안으로 들어가게 되는 거예요. At ang panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon, kahit na yung panimula ay panghawakan lamang natin ito ay magbibigay ng dakilang pananampalataya sa atin. 여러분 잘 아시잖아요. 하늘에 계신 우리 아버지요 라고 부르라고 그랬어요. Diba sa simula ang sabi sa atin ay tumawag tayo, aming Ama na nasa langit. 하늘에 계신 우리 아버지 하나님은 전능하신 하나님이요. 아버지는 당신의 그 무엇이라도 아끼지 않고 자녀에게 주기를 원하십니다. Ang ating Diyos na nasa langit, siya ay makapangyarihan sa lahat. At siya ang ating Ama na wala siyang ipinagkait, ibinigay niya lahat para sa atin. 그래서 여러분 주기도문 계속 하세요. At patuloy niyong ipanalangin ang the Lord's Prayer. 그러면 오늘 첫 번째로 주님 앞에 엎드려 절한 회당장의 믿음과 그가 받은 응답에 관해서 한번 살펴보겠습니다. Ngayon po tignan natin ang pananampalataya ng pinuno ng sinagoga na lumuhod sa Panginoon at ano yung sagot na tinanggap niya. 그는 유대인의 회당장이었습니다. Siya ay pinuno noon ng sinagoga ng mga Hudyo. 그 회당장이요. 나사렛 그 목수 일을 하는 청년 앞에서요. 많은 사람들이 보는 앞에 그 예수님
주님이 그리스도이심을 믿고 땅에 무릎을 꿇고 엎드려 절하며 구주로 모셨어요. Sa harap ng napakaraming tao, ang isang kinilala na binatilyo na anak ng karpentero mula sa Nazaret ay niluhuran nitong pinuno ng mga Hudyo at siya nga ay nagpatira, tinanggap si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. 물론 그가 그렇게 할 수 있었던 것은 일단 들었던 소문도 있고 봤던 것도 있고 결정적으로는 자기 외동딸 12살 난 외동딸의 죽음 앞에 결단이 된 것입니다. At maaring nagawa niya to dahil nabalitaan niya tungkol kay Jesus o dumating na si Jesus. Ngunit ang pinakamakita natin dito ay kamamatay lamang ng kanyang anak na babae. 아니 12살 난이 딸아이가 그냥 숨을 끊고 죽었어요. At makita natin na sana lang nawala ng buhay itong kanyang 12 taong gulang na anak. 아비가 흔들어 보고 그 코에 숨을 불어넣어 보고 절망을 했을 것 아닙니까? At maaring sa puso ng kanyang magulang, napakahirap na ilibig nila ang kanilang anak na namatay. 부모는 자식이 죽으면 가슴에 묻는다고 말을 합니다. Sinasabi na kapag ang magulang ay namatayan ng anak, kasama ang puso nito na ililibig. 그런 상황 속에서 그는 급히 달려가 예수님 앞에 엎드려 무릎 꿇고 절하고 이 말씀을 드렸습니다. Sa kalagayan na ito ay lumapit siya sa Panginoong Jesus at lumuhod sa harapan nito. 사람들은 병들었을 때는요 열심히 병을 고치고자 노력합니다. Kapag ang tao nagkaroon ng sakit, talaga nagsisikap sila na pagalingin ito. 그러나 이제 숨을 끊고 죽으면요 대부분 모든 노력을 포기하고 절망 속에 체념을 합니다. Ngunit kung ang tao ay namatay, ang iba ay sumusuko na lamang at wala na silang nais pang gawin, nahuhulog sila sa kawalang lakas na. 그러나 이 회당장은요 딸의 죽음 앞에서 그리스도께 나왔어요. O kawalang pag-asa. Ngunit itong pinuno na ito ay lumapit sa Panginoon sa pag-asa sa Kanya. 그는 구약 성경을 잘 아는 회당장입니다. Siya ay kilalang kilala na pinuno ng sinagoga. 구약에 약속하신 바로 그 그리스도가 예수님이심을 믿고 주님은 부활이요 생명이심을 믿고 나온 것입니다. Nanampalataya siya na si Jesus mismo ang ipinangako na Mesya sa lumang tipan at siya nga ang buhay at muling pagkabuhay at siya ay lumapit. 구약에도 부활의 믿음으로 죽은 자를 살린 사건이 이제 많이 나옵니다. Marami ring mga pangyayari na binuhay mga patay sa lumang tipan. 사렙다 가브의 아들이 죽었을 때 엘리야의 하나님을 믿고 그 아들을 살린 사렙다 가브를 알지요. At alam natin yung anak ng isang balo doon sa Sarepat na namatay at sa pananampalataya niya sa pamamagitan ni Elias ay nagkaroon ito muli ng buhay. 수넴 여자의 아들이 죽었습니다. 그때 이 수넴 여자도 엘리사의 하나님을 믿고 엘리사를 찾아가 죽은 아들을요 살립니다. Ganun din ang anak ng isang Shunamitang babae na namatay at sa pananampalataya niya sa Diyos ni Elias ay ganun din nanampalataya ito. 이처럼 회당장은 예수님을요 그리스도 여자의 후손 처녀의 아들 인자가 되신 하나님의 아들로 믿었습니다. Ganun din naman ang pinuno na to ng sinagoga ay nanampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos, ang anak na naging anak ng tao. 엘리야의 하나님, 엘리사의 하나님이 죽은 자를 살렸듯이 예수님이 죽은 자를 살리실 것을 믿었습니다. At nanampalataya siya na ang Diyos ni Elias, ni Eliseo na bumuhay sa mga patay ay si Jesus din na kayang buhayin ang mga patay. 예수님은 죽은 자를 살리는 부활이요 생명이심을 믿었던 거예요. Nanampalataya siya na si Jesus ay kayang bumuhay ng patay. 그래서 그는 예수님께 나와서 엎드려 절하며 오셔서 주님의 손을 내 딸 죽은 딸 위에 얹어주셔서 그리하면 살겠나이다 하고 부르짖었어요. Kaya nga lumapit siya sa Panginoong Jesus, lumod sa harapan nito, at sinabi niya na, Panginoon, ipatong niyo po yung mga kamay sa aking anak at siya'y mabubuhay. 어떻게 죽은 자가 살아날 수가 있겠습니까? 그건 당신 말이요. Paano mabubuhay ang isang patay? Siya lamang nagsabi nito. 하나님은 무에서 우리 모든 사람을 창조하셨어요. Lahat tayo nilikha ng Diyos. 그 하나님이 내 아버지십니다. At ang Diyos ay ating Ama. 무엇이든지 원하는 대로 구하라고 말씀하셨어요. Sabi niya, hilingin natin anumang ating ibigin. 내가 믿고 구하면 되는 거예요.
Manampalataya ka lang at humingi ka sa Panginoon. 근데 왜 잘 안 됩니까? Pero ba't hindi nangyayari? 나 중심이기 때문에 잘 안 돼요. Dahil nakasentro ka sa sarili mo. 정력으로 쓰려고 잘못 구하기 때문에 안 돼요. Dahil mali yung paghingi mo at nakasentro ka sa mga kalayawan. 주님 중심, 예수께서 나의 구주시요 나는 아버지 하나님의 자녀요. 하나님이 내게 이 말씀을 주셨사오니 말씀대로 일이 되어질 줄로 믿습니다. 이거예요. Kung nakasentro ka na sa Panginoon at sa Jesus na ang iyong Diyos at salita ng Diyos tinanggap mo, Panginoon, ayon sa kalooban mo, sa iyong sinabi ay maganap. Ito yung tinatawag natin 그래서 여러분 Pananampalataya. 가장 먼저 나 중심에서 빨리 주님 중심으로 부대를 바꾸시기를 바랍니다. Kaya una, baguhin na natin yung sentro natin, hindi na yung sarili natin, kundi ang Panginoon na. 두 번째로 12의 혈루증으로 고통 중인 여인의 믿음을 한번 살펴보십니다. Pangalawa, tignan naman natin ang pananampalataya ng isang babae na dinurugo sa loob ng 12 taon. 예수님이 이 해당장의 집으로 가시는 도중에 일어난 일이에요. Ito ay naganap nang si Jesus ay patungo doon sa bahay ng pinuno na sinagoga. 12년을 혈루증으로 고통 중에 있던 여인이었습니다. Ito isang babae na 12 taon nang dinurugo. 그걸 부정한 병으로 이제 구약에서는 이 규정했기 때문에 사람들에게 가까이 가기도 어렵고 돈도 다 허비했고 얼마나 어렵고 고통스러웠겠습니까? Gaano kahirap ang kalagayan ng babaeng to sa lumang tipan, ang itong karamdaman ay hindi kinikilala na malinis o marumi ito at nilalayuan ng mga tao, maging ang kanyang pinansyal ay wala na. 동일 사안을 기록한 마가복음에 보면요. 그녀는 병을 고치기 위해서 여러 의사들을 찾아 돈을 많이 허비하였다고 기록되어 있어요. Sa mabuting balita, Ebanghelyo ng Marcos, may kita natin na napakarami ng mga manggagamot ang sinubukang pagalingin, hindi nasayang lamang ang kanyang pera. 그녀는 12년 동안이나 애썼으나 실패하고 이제 포기하고 절망 상태에 있었어요. Kaya sa loob ng 12 taon ng paghihirap niya, halos sumuko na siya. 그러나 그녀는 예수님에 관한 소식을 듣고 그분이 바로 그리스도시구나. 내 병도 고쳐주실 수 있겠구나 믿었어요. Ngayon pa man ang marinig niya ang balita patungkol kay Jesus na nampalataya siya na siyang Kristo na kayang pagalingin ang karamdaman niya. 그래서 이 여인은요. 간원처럼 앞에 나가서 예수님 내 몸에 손을 대시고 내 병을 고쳐주소서 할 수가 없었어요. Ngunit katulad ng pinuno, ang babae na ito, bagamat nanampalataya, hindi niya kayang gawin na si Jesus ay lumapit sa kanya at hawakan siya. 혈루증은 부정한 병이라서 사람 앞에 특별히 이제 나설 수가 없기 때문에 공개적으로 나올 수가 없었지요. Dahil nga ito itinuturing na maruming karamdaman, hindi ka maaring lumabas sa publiko o lumapit kanino man. 그래서 그녀는 어떻게 예수님께 나갈 것인가를 고민하다가 몰래 예수님께 나가고자 시도를 했어요. Kaya makikita natin na nang halos hindi malaman, pasikreto na lumapit siya sa Panginoong Jesus. 그녀는 이제 예수님의 뒤로 몰래 접근을 했습니다. Dahil makikita natin na andun napakaraming nagkakatipon sa likod ng Panginoong Jesucristo. 많은 사람들이 예수님을 뒤따르고 있는데요. 그 사이를 뚫고 필사적으로 가까이 갔어요. At sa gitna ng madla ng maraming tao, ay pasikreto siya lumapit kay Jesus. 예수님께 자신을 안수해달라고 할 수 없으니까 자신이 예수님을 만지고자 했던 거예요. Dahil hindi niya maaring sabihin sa Panginoong Jesus na hawakan siya nito at pagalingin, kung kaya siya mismo ang umawak sa Panginoon. 그가 예수님의 옷자락만 만져도 낫겠다는 믿음이 있었어요. At yun yung pananampalataya niya na kahit laylayan ng damit ng Panginoon ay mahawakan niya, mapapagaling siya. 사도 바울의 손수건만 갖고도 병자가 나았습니다. Makikita natin doon na napakarami sa pamamagitan ni Apostol Pablo na napagaling din. 예수님을 전하는 베드로의 그림자만 다도 이제 병자가 낫는다고 그랬어요. At sasabi nga sa mga larawan lamang sa pamamagitan ni Pedro ay marami rin na napagaling. 이런 이 그리스도에 대한 경외심이요, 이 옷에 대한 경외심으로 나타난 거예요. Ngunit ngayon, sa pamamagitan naman ng laylayan ng damit ng Panginoon ay napagaling ang mga ito. 그녀는 마음으로 이 예수님을 그리스도로 믿고 구주로 모신 거예요. At sa puso ng babae na ito, andun yung pagtanggap niya sa Panginoong Jesus.
그래서 이 예수님의 겉옷자락을 손으로 만지는 순간 병이 떠났습니다. Kaya na sandali na mahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus, napagaling siya agad. 그때 예수님은요, 돌아보시면서 딸이라고 불렀어요. 안심하라, 네 믿음이 너를 구원하였다고 말씀하셨어요. At lumingon ng Panginoon Jesus at tinawag siya na, anak ko, magpakalakas ka ng iyong loob at iniligtas ka ng iyong pananampalataya. 하나님께, 예수님께 무엇을 구하여도 가능합니다. Ano mahilingin natin sa Panginoon Jesus? Ito'y posible. 근데 우리에게 그런 믿음이 없어요. Pero wala tayong ganong pananampalataya. 왜냐하면 나 중심, 돈 중심에 많이 이제 찌들려 있기 때문에 그래요. Dahil masigit tayo nakasentro sa sarili natin o sa pera. 그래서 예수 그리스도를 구주로 영접하여 붙들고 예수님만 따르라는 거예요. Kaya nga, dapat lang panghawakan natin ang Panginoong Jesus at sumunod lang tayo sa Kanya. 그래도 그러지 나 중심이 올 때마다 자기 십자가를 지고 그 나 중심을 십자가에 못 박고 예수님을 따르라는 거예요. At sa tuwing nangigibabaw na naman, yung pagiging sentro natin sa sarili natin ay ipako natin at tayo ay magdala ng sariling krus at sumunod sa Panginoon. 이게 어렵지 않습니다. Hindi to mahirap gawin. 아니 내가 나를 어떻게 유지하려고 애쓰는 게 어렵지. 우리가 나의 창조주시오 구원주이신 하나님께 그리스도께 나아가 나를 맡기는 게 제일 행복한 거죠. Ang Diyos na lumikha sa atin at nagligtas sa atin, ang pagsuko na lahat ng bagay sa Kanya, ito yung pinakamasaya para sa atin. 그러면 세 번째로 예수님께 소리쳐 긍휼을 구했던 두 소경의 믿음을 한번 보세요. At pangatlo, tignan natin ang pananampalataya ng dalawang bulag na tumawag sa Panginoong Jesus para kahabagan siya. Sila. 예수님은 회당장의 딸을 살리신 후에 그게 이제 유명한 달리도금이지 거기에서 나온 말이죠. 소녀야 일어나라. 그것을 나오셨습니다. At may kita natin na ito yung matapos na pinagaling ni Jesus yung anak na babae ng pinuno na sasabi niya doon, anak ko, bumangon ka, at ito yung naging kilala na tawag doon. 주위에 있던 그 맹인들은요, 예수님께서 죽은 자도 살리셨다는 소문을 이제 듣게 된 거예요. At nang lisanin ni Jesus ang lugar na yun, itong mga bulag ay nabalitaan nila, nagpag-aling siya ng may sakit at nakapagpabuhay ng mga patay. 근데 여러 맹인들 중에 이 두 사람의 맹인은요, 마음의 눈으로 그렇구나, 예수님이 그리스도시구나, 그리스도를 구주로 모시고 이제 예수님께 나와 큰 소리로 외쳤습니다. Ngunit sa mata ng puso ng dalawang bulag na ito, ay nakita nila na si Jesus ang Kristo at tinanggap siya bilang kanila tagapagligtas. 다윗의 자손이여, 이 말은 그리스도시여, 그리스도로 오신 하나님이시여, 우리를 불쌍히 여기소서. At tumawag sila sa kanya, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Ibig sabihin, Kristo, ikaw solusyon sa lahat. 구약에는 그리스도를요, 다윗의 자손 메시아로 이렇게 설명을 합니다. Sa lumang tipan, kapag tumawag na anak ni David, ibig sabihin siya ang Mesias. 이 그리스도께서 소경된 자신들의 고통도 해결해 주실 그리스도로 믿었어요. Napalataya sila na si Jesus ang Kristo na kayang lutasin ang kanilang karamdaman ng pagiging bulag. 그들은 메시아의 그 사랑, 그 긍휼을 이제 구하였습니다. At hiniling nila ang habag ng Mesias. 그들이 소경으로 이렇게 어렵게 사는 것을요, 불쌍히 여겨달라고 기도한 거예요. At sa kanilang ang panalangin at pagtawag na hiniling nila na maawa sa kanilang Panginoon. 눈뜨게 해 주시옵소서가 아니라 전적으로 하나님 뜻에 맡겨드렸습니다. At ibig sabihin nito na hindi nila direkta sinabi, Panginoon, pagalingin niyo yung aming pagkabulag, hiniling nila na mangyari ang kalooban ng Diyos sa kanila. 하나님은 우리를 구하시기 위해서 육신을 입고 우리 가운데 오셨고 우리 죄를 대신 지시고 십자가에 못 박혀 죽으신 분입니다. At ang Diyos kaya nagkatawang tao, taparito sa atin, siya ang napako sa krus at ngayon nasa atin. 이렇게 긍휼이 많으신 하나님께 긍휼을 구하는 자에게 하나님은 긍휼을 베풀어 주십니다. At ang Diyos na puno ng kaawaan ay ibibigay ito sa sino mang humingi sa Kanya. 그들은 소리 높여 하나님의 긍휼을 구하였어요. At tinalas nila ang kanilang boses, sumigaw sila sa paghingi ng habag ng Diyos. 앞이 안 보이니까 소리를 더 높여 간절한 소원으로 주님께 나간 것입니다. At dahil hindi nila makita ang anuman,
ay andun yung malakas na pagtawag nila at paghiling sa Panginoon. 이 소경들처럼요. 여러분도 기도할 때 하나님께 부르짖는 기도를 하는 게 더 좋아요. At masigit na kung tayo mananalangin, mas mainam yung malakas ang boses natin. 부르짖는 기도를 할 때 제일 먼저 들리는 그 귀가 내 귀입니다. Dahil kung malakas kang manalangin, ang unang makakarinig nun ay ikaw mismo. 그래서 일단 내가 주님께 집중이 더더욱 되어지는 거예요. At matutulungan ka na mas mag-focus sa Panginoon. 그러니까 하나님은 너는 내게 부르짖으라. 그리하면 내가 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 네게 보이리라고 말씀하셨어요. Kaya sinabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin at tutugunin kita, ipakikita ko sa iyo mga bagay na mahiwaga na hindi mo na unawaan. 근데 이 소경들이요 부르짖는데요. 예수님은 못 들은 척하고 이제 가신 그 다른 집에 들어가셨어요. May makikita natin sa pagtawag man ng mga bulag na ito ay nagkunwari yung Panginoon na hindi niya ito narinig at pumunta siya sa ibang bahay. 근데 맹인들이요 그냥 눈도 앞도 안 보이는데 어찌 됐건 예수님을 뒤따라 붙으면서 그 집에까지 들어가서 예수님께 부부가 구했어요. At bagamat hindi makita ang anumang bagay nitong mga bulag na ito, hanggang doon sa pinuntahan na bahay ng Panginoon na sundan niya sila. 그럼 우리가 이 세 분야의 믿음을 봤는데요. 결론적으로 예수님은 믿음이 있는 자를 찾으십니다. Sa ating konklusyon, nakita natin na si Jesus hinahanap niya yung mga may pananampalataya. 예수님은 관원의 믿음을 보시고 그 딸을 살리기 위해서 가셨어요. Nakita ni Jesus ang pananampalataya ng pinuno at iniligtas niya ang anak nito. 예수님은 믿음이 있는 곳에 가십니다. Pumunta si Jesus sa lugar kung saan may pananampalataya. 예를 들어서 이 세부치가 자석을 갖다 대면 세부치가 따라오잖아요. At diba, makikita natin dito, diba, kapag may isang metal o may bakal, makikita natin dito na lumalapit doon kapag may magnet. 이처럼 믿음이라는 자석이 있는 곳에 예수님이 가시는 거예요. Ganun din naman kung saan may pananampalataya, doon pumupunta ang Panginoon. 예수님이 간원의 집으로 들어갈 때요. 많은 무리가 이 예수님을 밀치고 있었어요. Ganun din naman na pumunta si Jesus sa bahay ng pinuno na yun, napakaraming mga tao. 그 많은 무리 가운데요. 믿음으로 예수님의 옷을 만지는 그 여인을 알아보셨어요. At sa napakaraming tao na iyon na nagkakatipon, nalaman ng Panginoon yung isang babae na humawak sa lilayan ng damit niya, may pananampalataya. 예수님은 전지전능하신 하나님이십니다. Ang ating Diyos, Jesus, ay tunay na makapangyarihan sa lahat. 온 땅을 두루 살피사 믿음으로 나오는 자를 알아보십니다. At patuloy niya na sinasaliksik ang buong daigdig at hinahanap ang mga may pananampalataya. 오늘 보면 28절에 보면요. 예수께서는 맹인들의 부르짖음을 못 들은 척 하시고요. 그냥 집으로 들어가셨어요. Sa talatang 28, may kita natin dito na hindi pinakinggan ni Jesus yung panawagan ng mga bulag at pumunta siya sa ibang bahay. 그러나 맹인들은 포기하지 않고 집 안에까지 가서 예수님을 찾아 들어갔어요. Ngunit makikita natin na hindi sumuko ang dalawang bulag na ito, sinundan nila si Jesus hanggang doon sa bahay na iyon. 예수님은 그들의 믿음을 보시고요. 내가 능히 이 일 할 줄을 믿느냐 하고 질문하셨어요. At tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? 이때 맹인들이요. 주여 그리하오이다 하고 대답했어요. At sumagot sila, Opo, Panginoon. 이때 예수님은 맹인들의 눈을 만지시면서 말씀하셨습니다. At hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata at sinabi, 너희 믿음대로 될지어다. mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. 예수님은 여인에게도요. 네 믿음이 너를 치료하였다고 말씀하셨어요. At sinabi nga nila na nakakita sila ayon sa pananampalataya. 맹인들에게도요. 내가 너를 치료하였다고 말씀하시지 않았어요. Ang babaeng to, makita natin na itong mga bulag na ito, hindi nila sinabi, Panginoon, na pagalingin mo ang aming pagkabulag. 네 믿음대로 되라고 하셨습니다. Sinabi doon ng Panginoon na mangyari ang ayon sa kanilang pananampalataya. 예수님은 전능하신 능력이 있지만 믿음이 있는 자만 치료받을 수 있음을 말씀하신 거예요. Bagamat nasa Panginoong Jesus ang lahat ng kapangyarihan,
Mapapagaling niya lamang ang mga may pananampalataya. 오늘 우리도 마찬가지예요. Ganun din sa atin ngayon. 그래서 오늘 제목이 네 믿음대로 되라는 거예요. Kaya ang pamagat na mensahe natin ngayon, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. 예수께서 우리의 모든 문제를 해결하셨습니다. Ilutas na Yesu Cristo ang lahat ng ating problema. 어찌다 내가 문 밖에 서서 두드러노니 이 예수님을 구주로 영접했습니다. Tinanggap na natin pa Yesu Cristo na kumakatok sa labas ng pintuan ng ating puso. 예수께서 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그래야만 이루리라고 말씀하셨어요. Sabi ni Jesus na anumang hilingin natin sa Kanya ay gagawin niya. 말씀을 붙들고 의지하여 주께 믿음으로 구하시기를 바랍니다. Mapanghawakan natin ang salita ng Diyos at tayo ay magtiwala at tumawag sa Panginoon. 우선 응답이 안 되더라도 예수님이 안 들은 것 같아. 그냥 외면하고 집으로 들어가셔 버렸어요. 그러나 맹인들은요 끝까지 따라갔어요. Tumawag tayo na may pananampalataya. Huwag tayong sumuko katulad ng 2 bulan na ito na hanggang sa huli, sinundan nila ang Panginoon. 그 맹인들의 믿음을 지금 더해 주시기 위해서 예수님이 이제 못 들은 척하고 들어가신 거예요. At may kita natin na kunwari ang Panginoon na hindi sila narinig nagsimula. 여러분도 아버지 하나님 믿음 더하여 주옵소서 기도하시기를 바랍니다. Ngunit ito'y para madagdagan pa kanilang pananampalataya. Ganun din naman sa atin naway tumawag tayo sa Diyos na hilingin natin dagdagan pa yung pananampalataya natin. 예수님은 전능하신 하나님이시여 그리스도이시기 때문에 누구든지 치료할 수 있는 능력을 갖고 계십니다. Dahil si Jesus ay makapangyarihang Diyos at siya ang Kristo, may kapangyarihan siyang pagalingan sino man. 그러나 다 구원받거나 다 치료받는 것은 아니에요. Ngunit hindi lahat ay mapapagaling o maililigtas. 가장 먼저는 오직 나 중심된 이걸 회개하고 예수 그리스도를 구주로 영접하여 따르는 믿음의 사람들만이 이제 구원받고 지속적으로 병을 치료받을 수 있어요. At ang una lang na mapapagaling o maliligtas, una ang mga nagsisi sa kanilang buhay na ang pagkisentro sa sarili at tinanggap na ang Panginoon Kristo. 그래서 우리가 치료받는 것은 하나님 편에서는 은혜입니다. 그러나 우리 인간 편에서는 믿음이에요. Para mula sa Diyos, ang kagalingan tinanggap natin, ito ay biyaya. At para sa atin, ang kailangan ay pananampalataya. 이미 예수께서 우리의 모든 문제를 끝내셨어요. Nilutos na ni Jesus ang lahat ng inyong problema. 내가 믿음으로 나아가 구할 때 예수님은 응답하십니다. At kung tayo lalapit sa Panginoon may pananampalataya, tutugunin niya tayo. 그래서 오늘 본문에도 예수님은 네 믿음이 너를 구원하였다고 말씀하셨어요. Kaya sa ating teksto, sabi doon na humingi tayo na may pananampalataya sa Panginoon. 야고보 5장 15절에서도 너희 죄를 구하며 병 낫기를 위해서 기도하라고 말씀하셨습니다. Pagiging sa Santiago 5:15, sinasabi na ating ipahayag ang ating mga kasalanan at manalangin tayo para sa kagalingan. 그 너희 죄는 뭐냐? 네가 너의 주인 노릇한 이 원죄 너희 죄를 구하며 회개하여 예수 그리스도를 구주로 모시고 병 낫기를 위해서 기도하라 그 말이에요. Ibig sabihin na tayo ay manalangin na magkaroon tayo ng pananampalataya. 믿음의 기도는 역사하는 힘이 크다고 말씀하셨어요. At sinasabi nga na ang panalangin may pananampalataya ay mas makapangyarihan. 우리가 하나님의 뜻 안에서요. 병 낫기를 구하면 어떤 병도 치료하여 주실 수 있어요. Kung mananalangin tayo para sa kagalingan sa loob ng kalooban ng Diyos, anumang karamdaman ay mapapagaling. 그러나 명심하세요. 우리 하나님의 자녀된 우리에게 하나님은 영원한 응답인 새하늘 새 땅을 약속하셨어요. Ngunit makatandaan natin na ipinangako sa atin ay ang bagong langit at ang bagong lupa. 그래서 하나님은 하나님의 때에 하나님의 방법으로 치유하십니다. Kaya andun yung pagpapagaling na ibibigay ng Diyos ayon sa itinakda niyang panahon at ayon sa paraan niya. 일단 예수님은 부활이요 생명이시기 때문에 주님 안에는요 질병이나 죽음이 없어요. At dahil si Jesus mismo siya ang muling pagkabuhay, walang karamdaman o wala nang kamatayan sa Panginoon. 그래서 우리의 육신의 삶에 정해진 기한이 끝나면 이제 죽음이 오지요. 그러나 그 죽음인 끝이 아니라 잠시 잠드는 거예요. Pag natapos ang physical na buhay natin, andun na yung kamatayan tinatawag, ngunit para sa atin dito kamatayan, ito ay sandaling paghimbing o pagtulog. 우리 신자들의 죽음은요, 천국으로 이사하는 과정이에요. At ang kamatayan tinatawag para sa mga mananampalataya, ito ay proseso ng ating pagpunta sa langit. 그래서
믿는 사람들은 죽음 앞에 잠시 이별이 있어 슬퍼하기는 하지만 그러나 오히려 소망 중에 기뻐할 수 있는 거예요. Maring tayo ay may panandaliang kalungkutan o pansamantalang kalungkutan sa paghihiwalay dahil sa kamatayan, ngunit dapat tayong magalak sa pag-asa. 여러분 앞으로는 나 중심이나 현실에 집착하지 마시고 믿음 더하여 주시기를 구하며 나 중심의 병에서 치유받으시길 바랍니다. Mula ngayon, nawa hindi na kayo maging sentro sa sarili nyo o sa realidad na nakapaligid sa inyo. At humiling tayo sa Panginoon na dagdagan ang ating pananampalataya at mapagaling yung paging sentro natin sa sarili. 그러면 주님께서 약속대로 땅 끝까지 이르러 주의 증인으로 세워 주실 것입니다. Sa gayon ayon sa pangako ng Diyos, kayo ay magiging patotoo hanggang sa dulo ng daigdig. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, Ama, salamat po. 이제는 절대로 나 중심의 상태에 머물지 않게 하옵소서. At nawa tunay nga, Panginoon, hindi kami manatili sa pagiging sentro sa sarili namin. 믿음 안에 거하게 하시고 믿음으로 구하게 하시고 믿음의 증인으로 서게 하여 주옵소서. Hayaan niyo po na manatili kami sa pananampalataya at kami ay maging patotoo ninyo. 주님만 바라볼 수 있게 하옵소서. At sa Panginoon lang kami titingin. 주님만 따를 수 있게 하옵소서. Nawa Panginoon lang ang aming sundin. 언제 어디서든 주님의 증인으로 서게 하여 주옵소서. Asaman kami naroroon, tumilig kami bilang mga patotoo ninyo. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. 아멘. 아멘. Amen.